Paano gumawa ng monthly goal report para sa network meeting? So, yan. Ang una ay ang Bible reading. So, isulat mo dyan. Bible reading. Wala namang formal na format ito. Basta kailangan mo lang mag-update dun sa network leader. So, anong goal mo dyan? 1 to 2 times a year mo ba gustong basahin yung buong Bible in 1 year? Yan. Kapag isang beses mo gusto mabasa yung buong Bible sa isang buong taon ay dapat 3 to 4 chapters a day. Tapos, next ay action plan. So, anong gagawin mo para ma-achieve mo yung goal na yan? Siyempre, ang dapat mong gawin, read Bible 3 to 4 chapters a day. So, ikaw, pwede ka naman magsimula ng 1 chapter lang. Pero, siyempre, habang tumatagal, dapat dadagdagan yun kasi para hindi ka stagnate. Sabi nga, ang katawan ay kailangan kumain 3 times a day para lumakas. So, sa spirit, ganun din. Kailangan nagbabasa rin tayo lagi para lumakas din tayo spiritually. Yan, sa baba naman ilalagay natin yung ating assessment. Kung consistent ka ba o hindi. Kapag consistent, ibig sabihin, lagi mo siyang nasusunod. Pero pag hindi mo siya nasusunod, ilalagay mo inconsistent. So maglalagay ka ng assessment mo diyan, sabihin mo yung totoo. Yan. Tapos, kung sakaling inconsistent ka, ilalagay mo reason bakit hindi mo siya nasusunod. Busy ka ba? Tinatamad ka ba? Anong mga balakid sa iyo para magawa mo yan? Yan, tapos sa baba, solution. Anong mga dapat mong gawin para maging consistent ka? Ilagay mo dyan, give time. I-list down mo dyan kung anong magbigay ng oras, sa ganitong oras. Anong kailangan mong gawin? Ayan, sa next naman, meditation. So, ibig sabihin, pagka sinabing meditation, ito yung after mo magbasa or yung after ng preaching, pinagninilay-nilayan mo, iniisip mo buti yung lesson. Tapos, para ka din nakikipag-communicate kay Lord, Lord, tingin ko ganito kasi natuto ako ganito. Ganun ang pagninilayan talaga. Pag-iisipan mo, i-analyze mo yung mga natutunan mo. So, ilagay mo dyan kung anong goal, everyday ba yan? Twice a week ba yan? Kung gano'ng kadalas ang meditation na gusto mo every week. Yan. So, lagay mo everyday. Kung masipag ka everyday, walang oras mo, go. Tapos, sa baba, ilagay mo rin kung consistent ka o inconsistent. So, as usual, kung inconsistent ka, ilagay mo dyan yung reason kung bakit inconsistent ka. Magsabi ka ng totoo. Wala namang grading dito sa sa report natin. Kailangan lang natin i-update yung network leader sa spiritual status natin. So, reason kung bakit hindi ka consistent. O, list down mo dyan kung anong reason. Tapos, sa baba, solution, anong dapat mong gawin para maging consistent ka. Next naman ay yung prayer. So, isulat mo dyan, prayer. Gaano kadalas ka magdasal o nagdadasal ka nga ba? Yan, ilagay mo dyan goal. Goal mo ba everyday? Goal mo ba every morning, every lunch, every afternoon? Kung anong goal mo dyan. Siyempre, everyday dapat yan kasi yan ay communication natin sa Lord. So, yung ilagay mo dyan, gaano katagal? 30 minutes ba yan? 1 hour ba yan? Sa akin kasi kung dire-diretso yung prayer ko ay more or less 1 hour. So, yan, sulat mo dyan. So, next ay action plan. Anong action ang gagawin mo or what to do para masakatuparan mo yung goal mo sa prayer? So, syempre, bigay ka ng time. Ilagay mo dyan kung anong mga naiisip mong paraan para ma-achieve mo yung goal. So, dyan, isulat mo yung plano mo kung before or after reading ba ng Bible, saka mag-pray, gaano katagal ang target mo, anong oras ba ang plano mong pag-pray, sulat mo dyan. At tapos, syempre, i-assess mo na naman yung sarili mo kung consistent ka ba o inconsistent sa paggawa niyang what to do mo. Syempre, magsasabi ka ng totoo para alam ng network leader kung anong nangyayari sa'yo. Kung inconsistent ka, isulat mo na naman yung reason mo, anong rason, bakit inconsistent. Tapos, ilista mo yung solution, ano pwede mong gawin para ma-improve. So, ayan na, yung ating personal spiritual goal. Ganyan, wala namang formal na format yan, basta kailangan lang natin merong ma-report na maayos sa network leader natin kung ano na yung status natin spiritually. So, yan, ito na yung ating personal spiritual goal. Yan, lagyan natin ng date para alam natin kapag nag-backread tayo. Ito pala yung update sa atin itong buwan na to. So, ayan na yun, Bible reading. O, tapos yung goal, action plan, assessment mo kung consistent o inconsistent, reason, tapos solution. O, then next is meditation, ganun din yung pattern. Prayer, ganun din yung pattern. Diba? Simple lang naman. Ayan, tapos ang next na natin ay ating ministry goal. So, ayan, lista mo dyan, ministry goal. Ano na ba nangyayari sa ministry mo? Outreach o life group mo. So, yan, ilista mo na natin yung update. Ilan na bang active members mo? Saan na ba yung mga outreach mo? So, ilista mo dyan lahat.
Wala namang ano rin yan, formal pattern yan kasi yun babasahin natin yan sa ating network leader. So, ayan, kung active members mo ay 5 o 3 o isa, ilista mo dyan. Walang problema kahit ilan yan, basta active. O, tapos kung marami kang outreach o live group, ilista mo dyan kung saan-saan yung mga yun. So, yun sa akin, sa Patul, ayan, iba-ibang lugar, lista ko dyan kung saang lugar yung mga outreach na yan, tapos kung ilan ang active. So, yun, naka-breakdown. Para pag tinanong ako ng network leader, alam ko na yung sasabihin ko. So, ayan, kung marami kayo naasikaso or kung saan ba yung naasikaso mong live group outreach, ilista mo. So, ako meron akong Rizal, Patul Baba, Patul High School, tapos Rosario High School. Wala nang problema kung gaano karami yan, hindi naman tayo paramihan, di competition to. Importante, meron tayong inaalagaan tupa. So, ilista mo yung goal. Ano pang goal mo? Mag-a-add ka ba ng member? Maghahanap ka ba ng target member mo na bago? Mag-multiply ka as DM? Kung anong gusto mong ma-achieve this year sa inyong ministry goal. So, mag-open ka ba ng outreach? Magtitrain ka ba ng interns? Kung anong goal mo talaga. Ikaw nakakaano kung anong plano mo sa buhay mo. Ayan, next ay ang action plan na naman. Anong dapat mong gawin para ma-achieve yung goal na yan? Yan, syempre number 1, magpa-train sa leader. Hindi tayo pwede nagmamagaling. Kailangan ay may provision ng ating leaders. Tapos, magbigay ng oras sa members. Ikaw kung anong plano mo, yan ay sa akin. Personal na ano ko yan, nasagot ko yan. Magbigay ng oras sa members. Ayan, ano pa? Mag-build ng deeper relationship sa mga members. Kailangan yan. Kasi mahirapan kayong mag-train sa isa't isa kapag hindi kayo makapag-build ng relationship. At yan, syempre maging consistent tayo at intentional na mag-grow spiritually. Paano ba? Syempre mag-pray, gumawa ng DBR, mag-report sa leaders kung ano nangyayari sa'yo kahit ka tinatanong. Accountability at saka submission. So, ayan yung ating ministry goal. Meron na tayong report, di ba? Babasahin mo na lang sa network leader kapag tinanong ka isa-isa. So, ayan, dahil meron na nga pala akong tinitrain ng mga interns, so ilista ko rin dyan. Sino-sino yung mga yan, ilan sila. Diba? Para pag tinanong tayo network leader, alam natin isasagot natin, hindi tayo nanguhula. So, ayan na, may report ka na. Thank you so much sa inyong panonood at sana makagawa na kayo ng hindi nag-aapura at totoo yung nakalagay.